So guys, meron tayo ditong Rugy router, no guys, ito. So natanggal ko na siya sa box. Ayan. Ang model niya ay RGEW1200G, no? So yan, dual 1 gigabit wireless router na siya. So ang gagawin natin, setup natin siya PC based, no? So pwede rin siyang i-setup, no, via cellphone, no? So sa atin ang gagawin natin is computer gagawin natin as default kung paano mag-setup ng ordinary router, no? So gagamit tayo ng Rugy router. And so kagandahan sa router na ito mga ka-tech is pwede siyang i-mesh, no? So pag detect niya yung another na katulad niyang router, so i-mesh niya na kagad, no? So ito yung kagandahan sa router na ito mga ka-tech, no? So gigabit router. So ito yung likod niya mga ka-tech, ito yung 12 DC or 12 volts DC, then 1 connection, then yung 3 is LAN. So ang gagawin natin dito natin ilalagay yung ating ISP provider, then dito yung ating computer mga ka-tech. So ISP provider, then ating computer para mapasok natin yung kanyang dashboard mga ka-tech. So pwede siyang i-setup mga ka-tech sa cellphone. So ang gagawin lang natin ngayon ay PC based ang setup natin. So paano tayo nag-setup ng mga ordinary router, no? So para makita nyo kung ano yung nasa loob ng dashboard niya, and mga ka-tech, no? So start na natin, kunin natin yung ating cable ng ISP provider natin, then yung cable papunta sa ating computer natin. So mga ka-tech, ito yung ating cable ng ISP provider natin. Then ito naman yung nakakonect sa ating computer, no? Yung black. So yan, lagyan na natin siya dito sa ating yellow port. Then yung ating desktop dito sa blue port, no? Ayan. Ayan. So yan, makikita nyo, alagay na siya. Then pa-plug na natin yung kanyang power, no? So ang power niya ay 12 volts, 1.5 ampere, 18 watts mga ka-tech. So yan, power natin, plug na natin yung power niya. Yan. So mga ka-tech, susunod tuturo ko naman sa inyo paano i-mesh nyo. I-mesh itong mga gantong router. Yan. So madali lang siyang i-mesh mga ka-tech, no? Segundo lang. Yan mga ka-tech. So yan mga ka-tech, power ISP, then yung PC natin. So makikita nyo na may ilaw na siya. Ayan. So makikita nyo na that meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na antenna. So ito yung specs niyan mga ka-tech. Ayan. So yan. So gawin natin, configure na natin siya. Tingnan natin kung ano yung mga features niya sa loob mga ka-tech. Set aside muna natin siya dito sa gilid. Pag bagong saksak yung router nyo at hindi nyo alam kung ano yung binibigay niyang IP address, pwede tayong pumunta dito sa command prompt. So type lang natin ipconfig, and so lalabas dyan yung IP niya. So ang IP address niya is 192.168.110.60. Then ang subnet niya is /24. So ang default gateway niya is 192.168.110.1. So makikita nyo, ayan yung default IP niya. So bukas tayo ng browser. Then type natin yung IP niya. Ayan, makikita nyo, type natin yung IP, enter natin. So makikita nyo yung dashboard ni Rugy. Ayan, so nakalagay dito is welcome to use Rugy router. So nakalagay dito is configure. Ayan, click natin yung configure. So makikita nyo, Wi-Fi setting, dual WAN, single, SSID. So pwede nating ibahin or maglagay tayo mismo ng gusto nating pangalan ng ating Wi-Fi, no? So example,
Wi-Fi free. Ayan. Then, password ng Wi-Fi nyo. Ayan. Then, management password, no? So, ano yung magiging password ng device nyo, mga katek. Then, country region. After nyo na siya mapilapan, override nyo na. Ayan. So, makikita nyo dito, mga katek, meron ditong QR code, no? So, QR code na yan, yung QR code na yan is pwede yung scan using Rugy Cloud, no? So, para ma-maintenance nyo yung router nyo kahit wala kayo sa bahay nyo, no? Outside kayo sa intranet ninyo, mga katek, no? Pwede nyo siyang remote. Yan. So, tuturo ko rin yan sa inyo. So, sa mga next nating video, mga katek, no? Then, makikita nyo finish. Yan, finish. So, makikita nyo, mga katek, ito na yung dashboard mismo or loob ng Rugy EW1200G Pro na router, mga katek, no? So, internet. Ayan. Makikita nyo kung gaano ano yung binabato niya. Their wireless, kung ilang clients na ina-connect sa kanya. Ayan, mga katek. Then, makikita nyo rin dito kung ano yung port na ginamit natin, mga katek. So, ayan. Ano ba yung mga pwede nating magamit dito sa router na to? Siyempre. So, clients, makikita nyo kung ano yung mga clients na nakakonect sa kanya. So, internet. So, naka-GSCP siya. So, pwede yung static yan. Ayan. Pwede yung PPOE. So, yun yung mga pwedeng gawin sa once connection niya, no, mga katek. Then, Wi-Fi. So, sa Wi-Fi, mga katek, pwede yung ibahin yan. Ayan. Band steering, pwede yung enable. So, punta tayo sa more. Ayan. Yung more niya is ito yung WAN connections, then LAN connection. So, sa LAN connection, mga katek, pwede yung ibahin yung mismong IP address niya, no? Yung 192.168.110.1, pati yung subnet niya. Then, yung start IP niya or yung start na binibigay niya sa mga workstation, pwede nyo ibahin na rin, mga katek, or magbigay kayo ng example, mag-start kayo ng 192.168.110.10, depende sa inyo. Then IP count, ayan, mga katek. Then list time. So, makikita nyo rin dito yung GHCP clients na nakakonect sa network nyo. Static IP. So, pwede kayo mag-set ng static IP, no? O anong device yung gagamit dun sa IP address na yun, no? So, mag-add lang kayo dyan. Ayan, add. So, IP address, then yung MAC address ng device, mga katek. Then, DHCP options, DNS proxy. So, IPTV. Ayan. So, pwede nyo rin i-set up dito yung IPTV, mga katek. Then, IPv6. Then, wireless ulit tayo. Wi-Fi. Ayan. Guest Wi-Fi. Pwede din kayo mag-create kung may mga bisita kayong pupunta sa bahay ninyo. Smart Wi-Fi. Ayan. Then, blacklist and whitelist, no? Pwede kayo mag-block na mga Wi-Fi clients, no? So, kung nababatip kayo doon kasi sobrang daming kumain ng bandwidth, so pwede nyo siyang i-block, no? Then, radio frequency, no? Pwede natin iset yan. Ayan, 20 and 40. Okay, so work mode. So, sa work mode, mga katek, pwede siya mag-act as router, act as access point, wireless repeater. Yan. So, pwede nyo siyang i-click. Ayan. Pagbabago lang yung setup yung mga katek, na. Ngayon kasi is nasa router work mode tayo, mga katek. Then, security, ARP list. Ayan. Then, VPN. Ang VPN niya, support niya is PPTP, mga katek. So, pwede siya maging client. Then, tunnel list para makita mo. Then, sa advanced, mga katek, dito si flow control. Ayan. So, pwede mong ilagay dito kung yung one connections mo is ilang Mbps lang, mga katek, pwede mo siyang enable. Then, port mapping. So, pag magpo-port forward tayo, dynamic DNS. Kung may DNS tayo, no, pwede natin siyang i-connect doon, mga katek. UPnP. Local DNS, pwede natin siyang iset dito, mga katek. Ray mesh, pwede natin enable. So, may enable din kasi ito sa button, mga katek, no? Pwede natin magamit yon. Hardware acceleration.
Ayan. After hardware acceleration is enabled, the internet access speed will be improved and clients will not be rate limited. Ayan. So, pwede natin enable yan. Then, port settings, no? Ayan. So, port flow control can relieve the data congestion caused by ports at different speed and improve the network speed. Wi-Fi switch. Ayan. Other settings. So, other settings enable RIP. Ayan. Enable advanced firewall. So, include attack prevention and IP protocol check na. So, I think enable yan or para ma-secure yung network natin mga. Disable ICMP version 6 error. Yan. So, yan. Pwede tayong mamili kung ano yung mga di-disable natin yan mga katek. Yan. Then sa diagnose, network check. Pwede natin i-check yung network natin, whole network natin para malaman natin kung saan yung may mga problema. Ayan, alerts, ayan, network tools. Pwede tayo mag-ping, mag-tracer, and then DNS lookup mga katek. Packet captures. So, yan, pag may ka-captures tayong packets, pwede natin siyang gamitin mga katek, no? Ayan, then sa system, ayan tayong system time. Ayan, login. Pwede palitan yung password na ginawa natin kanina. Management. So, pwede i-backup yung configuration na ginawa natin. Upgrade. So, mas magandang auto-upgrade na lang tayo para wala na tayong ginagawa mga katek, no? Automatic nag-upgrade na yung ating router. So, LED status control. Ayan. Then, reboot. So, yan yung ROG or loob ng ROG router na EW1200G Pro. So, sa akin, ito yung mga hinahanap po sa kanya is nandito na, no? Example, itong sa VPN niya, kailangan ko to. Yung mga port mapping, ayan. Dynamic DNS. Pag may mga inaaral kasi ako, gumagamit ako ng mga port mapping, dynamic DNS, then PPTP na VPN. Pag lalo sa mga outside connections, mga katek, no? So, pwede nyo siyang laruin, pwede nyo siyang gamitin. Ayan, pati itong kanyang flow control. Pwede nyo siyang gamitin, mga katek. So, mga katek, yun lang. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa ating video kung ano yung loob ng ROG router, mga katek. So, maraming salamat. Yan.